Pagdiriwang ng 39th National Coconut Week ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosella Villaruel, Department Manager ng Trade and Market Development Department ng Philippine Coconut Authority. Ma'am Rosella, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali din po. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang tema ng 39th National Coconut Week at paano ito sumasailalim sa kasalukuyang layunin ng Philippine Coconut Authority para sa industriya ng NOG? Ang tema po ng ating 39th National Coconut Week celebration ay niyog, ginto sa kabukiran, hatid ay kabuhayan at sandigan sa kaunlaran ng bayan. Una po sa lahat, paano makakatulong ang selebrasyong ito sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magdunyog at komunidad na umaasa sa industriyang ito? Ang activities na ito ay nakakatulong po sa ating industriya sa pamamagitan po ng wide promotion po ng ating coconut products, including po yung best practices ng ating mga coconut farmers at saka mga processors. And because of those activities, magkameron po tayo ng expansion of consumer base, expansion of markets, and it will result to the growth of the business ng ating mga small and medium enterprises. Ma'am, ano naman po yung mga aktibidad na nakaline up para sa National Coconut Week? Marami tayong exciting activities na nakaline up po. Una is we will have our second Coconut Philippines Trade Fair na gaganapin sa SM Mega Mall. That will be on August 28 to September 2. And mga sub-activities, meron din po tayong first co-culinary competition wherein we will showcase po yung coconut as ingredients po sa cooking and also materials sa ating table setting, mga cake decoration. So in that way, most of our Filipinos would learn more about the coconuts at paano sila gagamitin. Ma'am, meron po ba kayong mga bagong initiatives o projects na ilulunsad kasabay nitong pagdiriwang ng inyong Coconut Week? Meron po tayong activities na nakadovetail nito katulad ng massive coconut planting and yung ating health and medical program under our Coconut Farmers and Industry Development Program. Dito sa coconut planting, sino po yung magtatanim? Pwede bang makibahagi dyan ng publiko? Of course, yung ating coconut planting, gawin po ito sa lahat ng rehiyon. Pwede pong makibahagi ang lahat ng interested parties sa coconut. Mga processors, mga farmers, and sabay-sabay po yun on September 13. Makikisama daw si Ase Queng. September 13, birthday ng Pangulo. Pwede naman po. Birthday ko rin. Happy birthday! Ano mo mga programa naman po sa kasalukuyan na nagbibigay tulong sa mga magdunyog para pataasin na ho ang kanilang produksyon at kita? Sa PCE po, marami po tayong programa na intended to increase the productivity of the coconut farms kasi very basic po yun. Pag tataas po yung yield performance ng ating mga coconut palms, mag-increase din po yun ng kita ng mga coconut farmers. Next is we have several technologies na tinuturo po sa ating coconut farmers para po mapagbuti yung kanilang pag-alaga ng mga coconuts. So we are teaching them good agricultural practices para po dadami yung bunga. And also, pag meron na silang abundant harvest, we are also teaching them to process para meron tayong value creation and magkameron sila ng mga alternative products and at the same time, alternative markets. Alam po natin, ma'am, na patuloy ang pagsisikap ng PCA para ma-modernize yung coconut industry at nabanggit nyo na nagtuturo kayo ng technologies. Ano-ano po itong mga programang ito para ma-modernize po natin ang industriya? Okay. Major challenge po sa ating coconut industry, yung mataas po yung ating mga production cost. So, continuous po yung aming research and development sa pagtuklas ng mga bagong teknolohiya, lalo na doon sa value creation para po magamit ang lahat ng parts ng coconut na dati nasasayang katulad ng coconut water. Meron din po tayong initiatives na magawing mechanized po yung ating coconut harvesting. At saka initiative para po yung ating coconut operations will be synchronized and ma-professionalize po yung ating coconut farming.
So ma'am, paano naman po ninyo hinihikayat yung paggawa ng mga high-value coconut products at hindi lamang raw copra? May partnership po ba kayo sa mga pribadong companies or research institutions para sa bagong technology sa coconut processing? Of course, collaboration po yung susi. We engage or collaborate with the private sector, mga NGOs, PBOs na pwedeng makakatulong so that we pool resources para po sa pag-disseminate ng mga information, and also we share technologies, knowledge, and information para po maipabahagi ito sa ating mga coconut farmers and magagamit nila ito sa kanilang coconut farming activities. Ma'am, paano naman ano naman mga hakbang ginagawa ng PCA naman para protektahan ang ating mga niyugan laban sa epekto ng climate change? Magandang usapin ito. Dahil dito sa ating climate change, sa farm planning pa lang po, ginagamit na po ng PCA yung ating mga geohazard maps para po ma-assess yung vulnerability ng ating coconut planting areas. And then, tinuturo din natin yung appropriate technologies, including po yung tamang pest control, yung paggamit ng mga organic materials, composting to prevent po yung, to preserve moisture, and also intercropping technologies po para po, at saka yung paggamit ng mga varieties suitable or drought resistant and pest resistant. Bukod po dun sa nabanggit na tree planting, ma'am, meron po ba mga proyektong pangkalikasan na isasabay sa pagdiriwang ng Coconut Week para po sa pangmatagalang preservation po at pagpapalawig ng coconut industry? Of course, meron din po tayong tinatawag na Coco Webinar and Techno Clinic na gaganapin during the Coconut Week celebration. It will be on August 26, wherein yung ating mga research centers will meet with coconut farmers and i-address yung kanilang mga questions about mga concerns nila sa kanilang coconut farming. So doon po, kung ano yung specific concerns nila, ibibigay po yun ng ating mga experts or researchers. Okay, Ma'am Rosella, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Para po sa ating mga kababayang nanonood ngayon, we enjoin you to visit our Coconut Philippines so that you can discover po a lot of coconut products and you will meet potential buyers or potential sellers of coconuts for your personal use and also for business purposes. So, join us on August 28 until September 2 sa SM Mega Mall po yan in Mandaluyong City. Congratulations sa inyong anniversary. Maraming salamat sa inyong oras, Ma'am Rosella Villaruel, Department Manager ng Trade and Market Development ng Department ng Philippine Coconut Authorities. Good afternoon po.